Ayon mga kapatid, at manalangin tayo ng manalangin gaya ng nasa 4:6 ng Pilipos, at huwag mawala ang pag-ibig sa atin dahil yan ang pinakamahalaga. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 13:2 ng unang Korinto, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghulat, maalaman kong lahat ng hiwaga at lahat ng mga bagay, kahit mapalipat kong mga bundok. Si Pablo nagsabi niyan. Datapot wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ibig sabihin, kahit anong pagdalo natin, kahit anong pagtulong natin sa kapwa natin, kung wala naman tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Bakit? Utos yan. Isinulat ni Apostol Juan yan sa 13:34 hanggang 35 ng 1. At ang definition ng utos sa Biblia, isa na doon ang pag-ibig. 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Kaya wag na mawala sa atin ang pag-ibig, mga kapatid. Yan lang, mga kapatid. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag. Bag sauce simbahan. Okay, Bro Jared, good evening. Napadalo, bro. Wala lang, bro. Nakikinig lang ako. Kasama ko si bro, FJ. May merienda kami. Ito. Merienda. Oy, Brother Angel, alam mo na yung nangyari sa sa nanay ni Brother John Fernan, bro. Angel, alam mo ba? Sinong John Fernan, bro? Yung kasama ni Brother Jared pumunta rito na handog ng INC. Anong nangyari sa nanay? Pagkikwento, Brother John Fernan. Ayan. Ganito po kasi yun, yung kapatid ko po na bunso, makulit po kasi yun. Napaglaruan po yung rosaryong yung cross po na Tapos po yun, naidikit po doon sa nanay ko. Namula po yung balat. Tapos naipatong naman po sa ulo, naglagas po yung buhok niya. Oh? Opo. INC kayo lahat, pati nanay? Opo, yung mga magulang ko po. Kaya po, handog po ako sa INC. Ay, ang lakas ng retaliation. So infested yung I mean, may si nanay mismo, no? Anong ginawa niyo kay nanay? Pinaano niyo, exercise? O hindi naman naniniwala yun, no? Hindi po naniniwala, Brother Romer, ano masabi mo doon, Brother Romer? Yung nanay niya, nalapatan ng cross ng rosary, dala niya from Bohol. Namula yung balat, and then sa buhok naman nalagas. Brother Romer. So yan, bro? Meron kang oil na mandala, di ba? Opo. So ang gawin mo, inumin mo siya. Kung ayaw niyang uminom, sekreto mo lang na ilagay doon sa pagkain. For example, nagluluto ka ng pagkain, di ba? May exorcism salt ka rin, di ba? Opo. So, ipangtimpla mo doon sa mismo na pagkain niya. Tapos doon sa for example, may gulay, lagyan mo ng oil. Pero naman siya, hindi siya naniniwala doon? Tatalab po ba yun? Tatalab yun. Kapag merong mga ganon, merong mga harassment, lagyan mo ng exorcism salt yung bahay ninyo, yung sa corner. Kasi parang, di ba, sabi mo yung dito, yung pagpunta mo doon sa nyo, yung tinutuluyan nyo, may nakita ka na malaking ibon, di ba sinabi mo yan? Opo. Posible na isa din yan, open yung third eye mo, tsaka doon din sa doon sa pamilya mo, meron din yung infestation doon sa mismo na lugar. So ang gagawin mo, yung yung corner ng bahay niyo, lagyan niyo ng exorcism salt. Aalis, lalabas yung mga diyan, yung mga unclean spirits.
Tapos yung mga yung pagkain, lalagyan mo ng asin, yung exorcism salt, yung pangtimpla mo, saka yung exorcism oil. Gagaling yung mama mo niya, hindi lang niya alam kasi kapag mainit kasi yung mga sacramentals, for example, namumula, ibig sabihin, meron yung demonyo na attachment yan, bro. Kalimitan niyang ganyan, sa either oppression yung mga ganyan, yung iba, mga possessed. Kasi kapag nalapatan sila ng mga sacramentals, hindi naman lahat possessed. Kapag nalapatan sila ng mga sacramentals, especially yung mga crosses at saka yung rosary, nagbabakat talaga yon. Meron talagang mga namumula. Tapos yung kung ano yung cross, dumidikit talaga yung cross doon sa balat niya. So maglalagas din yung oppression yan, bro, kalimitan kasi hindi pa kayo hindi pa kayo nabinyagan kasi handog kayo ng iglesia. So posible yan, bro, may infestation dun sa bahay ninyo. So yun lang yung po sa inyo, yung gagawin niyo, yung sinabi ko gawin niyo. Kasi importante yan. Hanggang ngayon naglalagas pa rin yung buhok niya. Hindi ko lang po alam kasi wala po ako doon eh. Alamin ko po mamaya. So yung mga inumin, for example, doon sa mga dispenser niyo, di ba? Lagyan mo ng konti na konti lang. Huwag naman yung isang sakto baka alat Sobrang alat mo. Aalis nga yung demonyo pero sira kidney mo. Pero lang, konti lang. Ilagay mo doon sa inumin. Pagka nainom niyan, kung may merong attachment man yan, aalis yung demonyo yan. Kasi handog kayo sa iglesia, meron talagang contamination yan, bro. Ganyan talaga. So baka doon sa pamamaraan, makukonvert sila. Babalik sila sa tunay na iglesia. So yan, bro, gawin mo. Sige po, bro. Salamat po sa Diyos. Brother Romer, paano kung mag-react siya? Hindi yan. Wag na magtakot sa reaction kasi lang yan. Alis din yan. Lagyan mo ng exorcism salt yung corner. Contact mo lang. Contact ka lang. Keep in touch lang kapag mayroong reaction. Huwag kang matatakot. Andiyan naman si Bro Jared. Mas lalong takot si Bro Jared, bro. May sasagot mo kay Bro Jared. Bro Jared, nandun si Brother Wendell sa QC. Tinatawagan ka daw po ni James? Apo, yung taga QC kasi sana pupunta ako kanina. Kaso alanganin lahat ng ko labahin na nadala ko nun sa Bohol, nakasampay. Basta. I wish pa naman ni Brother Wendell makita ka. Bro Jared, ano ka na ngayon? Knight of Shining Armor ka na ngayon? Message po ko sa iyo sa Faith and Morals, bro. Sige po. I-add kita sa Facebook, hindi kita ma-add. I have message pa, i-add pala kita sa Facebook. Tapos, hindi kita ma-message kasi. Yung sa account ko. Hindi. Ayun, sige po. Tignan ko na po. Dami kasing nagme-message pero sa awa tulong ng Diyos, na-accept naman natin dahil di naman tayo nagtatangi gaya nung nasa Gis 34-35 ng gawa. Kung ang Diyos nga hindi nagtatangi, kami pa alikabok lang kami. Ayun nga. Ayun, ikaw ba? Kamusta naman kayo? Pagkabait kayong dalawa palagi, ha? Be a good Catholic. Aral tayo sa turo ng simbahan at gawin natin ang lahat paano magpakabanal kasi hindi enough, mga kapatid, yung Katoliko na tayo. Hindi enough yun. No? Kinakailangan malaman talaga natin ano ang pinakabuod ng turo ng simbahan patungo sa pagpakabanal. Kasi tinatawag tayo sa pagpakabanal tulad ng sinabi ng Apostol Pedro, ginagaya na tuloy kita. Sa unang Pedro 1:16, magpakabanal kayo sabagat ang Diyos ay banal. No? So, Jared at si Fernan, mga kapatid, hindi enough ang pagiging Katoliko lang. No? Sana huwag kayong magpalalo na Katoliko na kayo. No. Kinakailangan, pilitin nyo ang sarili nyo na magpakabanal. Tignan nyo si Bro John Ray. Ano bro? Tignan nyo si Bro John Ray kako, gayahin nyo.
Wala. Wag niyo akong gayahin. Wag niyo akong gayahin. Makasalanan ako. Gayahin niyo si Paul. Sabi ni St. Paul sa unang Korinto 11:1, no? Imitate me as I imitate Christ. Siyang dapat yung gayahin, hindi ako. Makasalanan ako, mga bro. hindi na yan magagalitin. Kahapon lang. Kahapon lang yan. Na high blood lang. Na-high blood dun sa nagtanong sa Ash Wednesday. Pero sige lang, ganun talaga. Minsan talaga lumalabas yung pagkatigli natin kahit si Panginoong Jesucristo nga nagwala pa. No? Pero okay lang yun. Ang importante, hindi naman natin yung dinadala sa hukay. No, bunga lamang yun ng pagpapalabas ng katotohanan. Patawarin niyo ako kung minsan merong hindi nagugustuhan yung ating pagkikipag-deal sa ibang mananampalataya, then sorry, no, if na mayroon tayong mga paglabag. Pero yun nga, huwag niyo akong gayahin, mga kapatid. Hindi po ako banal. Ang gayahin niyo si St. Paul. Kaso lang, parehas kami ni St. Paul eh. Sabi nga niya sa waying may kabagsikan. Kaya nga bro John Ree, yung pagsaway ng may kabagsikan, pagpapakabanal yun dahil uri ng pag-ibig yun sa 12:9 ng Rome. Nakapuotan ninyong masama. Bakit? Dahil yun yung pag-ibig na hindi impokrito. Gaya ng mga born again. Na pag nasa kapilya, praise the Lord, hallelujah, tanggapin natin yung sakramento ng Panginoon. Pero paglabas, kita mo ugali. Yun. Kasi hindi lahat ng sigaw ay sa demonyo na, mga kapatid. Yun ang misinterpret sa atin ba? Kahit si San Pedro, pipiliin ba ng Diyos yun? Napakainitin ang ulo nun. Hot temper si Pedro, mabilis magalit yun. Pero bakit siya tinawag ng Diyos? Kasi hindi naman tumitingin ang Diyos sa physical na actions eh. From the heart. Nakita niya kasi si Pedro na nung pinakitaan lamang siya ni Panginoong Jesucristo ng isang himala, lumayo ka sa akin, Panginoon. Ako ay makasalanan. Ganun nagpapumura si Pedro eh. No? So sila yung dapat ating panangnan. No? Hindi ako, hindi tayo rito. Kasi parehas tayo eh. Tayo ng mga kaligtasan natin eh. Kasi isa-isa naman tayong uhukuman. Hindi naman dahil naging banal si Brother Angel kasi banal ang kanyang apelyido. Banal na rin tayo. Hindi naman ganun. Santos pa. Pero yan, brother Warren, Vernon at brother Jared, malaking kaligayahan kayo, no? Na talagang nakabalik kayo sa simbahan. So marami ang napukaw dahil sa inyong mga desisyon. Kaya patuloy kayo, bro, no? Ang advice ko lang, mag-aral talaga. Always pray. Mag-aral kayong mag-pray ng rosary. Napaka-importante ang rosary, mga kapatid. No, napaka-importante ang rosary. Aralin nyo paano mag-rosary. I-try nyo mag-rosary araw-araw. Kasi yan po ang tinuturo namin dito, ang mag-rosaryo araw-araw. Bro Jared. May tanong rin ako, bro John Ree, kung pwede. Sige. About sa purgatorio, biblical ba ito? Yes, hindi naman nagtuturo ang simbahan, kapatid, na hindi biblical. Sabi sa CCC natin, scripture, magisterium, and tradition is closely united, that each one of them cannot stand without each other. So yung katuruan ng simbahan, hindi yun nagmula sa kung sino lang. Nag-ano yun sa scripture din. No, kasi what is purgatory? Ganito na, kapag mag-aaral ka, bro Jared, ng pag-aaral ng simbahan, huwag mong hanapin agad sa Biblia. Ito ang ituturo ko sa iyo kasi ito yung natutunan ko sa mentor ko. Alamin palagi ang konsepto ng aral. Ano ba ang konsepto ng aral? Ano bang ibig sabihin ano ba ang konsepto nito? So, ano ba ang konsepto ng purgatory? So, ang purgatory, according sa Catholic teaching, ito ay isang lugar or estado. Okay? Estado o lugar ng isang kaluluwa na hindi pa pwede pumunta sa langit kasi nga hindi pa siya karapat-dapat makapasok sa kaharian ng langit dahil Revelations 21:27, kahit katiting na kasalanan hindi pwede pumasok sa langit. Revelations 21:27.
Pero hindi rin yan pwedeng itapon sa impyerno. Kasi sa impyerno, pag itatapon doon, yung malalaki ang mga kasalanan. Yun lang mabibigat ang mga kasalanan, doon itatapon sa impyerno. So kung hindi pwedeng itapon sa langit ang may maliliit na kasalanan, hindi pwedeng iakyat sa langit ang may maliliit na kasalanan, hindi rin pwedeng itapon sa impyerno kasi maliit lang ang kasalanan, saan sila ilalagay ng Diyos? Sabi kasi sa Salmo 7:11, ang Diyos ay hukom na matuwid. So kung matuwid ang Diyos, hindi niya pwedeng hatulan ng walang hanggang kamatayan ang maliliit lang na kasalanan. Kasi kung ang mga husgado nga natin dito sa mundo di ba, pag naghukom sila, hindi sila magbibigay ng parusa sa nagkasala ng higit sa nagawa nito. Halimbawa, nakanakaw ng pandesal. Alam nga naman, isisilia elektrika niya yung nakanakaw ng pandesal at isasama niya doon sa mga tao na nagpumatay at nag-rape pa. Di ba? So, ang hukom na matuwid, mag-judge siya according sa nagawa ng isang nagkasala. So, ganoon din ang Diyos, no? Salmo 7:11, siya ay hukom na matuwid. So, hindi niya pwedeng hukuman ng eternal flame ang mga nagkasala lang ng maliit. Bagkus, sabi ni Apostol Juan, ipanalangin ninyo ang mga taong nagkasala ng maliit. So, pwede pas lang ipanalangin. Sa impyerno, wala na panalangin doon Basahin nga natin, Brother Aljan, ang unang Juan 5:15, Brother Aljan. Unang Juan 5:15-16. Oo. Unang Juan 5:15 hanggang 16. Ito po ang ating mababasa, kapatid. Sabi po dito is ganito po. At dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni Numan na ang kaniyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di nahahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang nahahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Yan, napakalino dyan, Brother Jared, no, na may mga kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ano ba yung mga kasalanan na hahantong sa kamatayan? Basahin natin ang Revelation 21, Brother Aljan 8. Revelation 21:8, sabi po dito sa 21:8, sabi po dito, kapatid, is ganito po, 21:8. Ayan. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapaasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga nangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So yan yung mga talagang way to hell na, yung mga ganyang uri ng kasalanan. At hindi na pwedeng ipanalangin yan. Sabi ni Apostol Juan, di ba? Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga tao mapunta sa ganyang kasalanan kasi nga hindi na sila maliligtas pa kapag na-impyerno na. Pero take note, anong sinabi niya sa una? Kapag nakita niyo yung kapatid niyo na ang kasalanan niya ay hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niyo. So pwede pang ipanalangin yun. Isaan niya nilagay ng Diyos kung hindi yun sa impyerno. Hindi rin pwede sa langit yun. Kasi nga sa langit, hindi makakapasok ang may maliit na kasalanan. Revelations 21:27, Brother Aljan. Revelation 21:27, ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, kapatid, ganito po. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling.
Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Napakalinaw dyan, Brother Jared, no? Hindi makakapasok doon, ibig sabihin sa langit, ang anumang bagay na marumi. Yung kasalanan, kahit na maliit, marumi pa rin yun. Unang Juan 5:17, Brother Aljan. Unang Juan 5:17, sabi po dito is ganito po. 5:17. Ayan. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Lahat ng hindi matuwid ay kasalanan. So kahit pamaliit na kasalanan pa rin. Sabi ni Juan, hindi makakapasok sa langit ang anumang uri ng kasalanan. Kaya balikan natin yung konsepto ng purgatory. Ano yung purgatory? Isang lugar na kung saan ay lilinisin yung mga may kakaunting kasalanan. So, ano ang purgatory? It's a cleansing fire, no? According sa simbahan, cleansing fire. Kasi ito ang ginagamit ng Diyos para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay dadalisayin sa apoy. Mark 9:48, Brother Aljan. Mark 9:28? 48. Mark 9:48. Sabi po dito is ganito po. Dooy hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. Sa tuloy. Sa 49, sabi po dito, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Yung pagdadalisay sa apoy, kapatid, yan yung nakita ni St. Paul sa kaniyang sulat sa unang Korinto na may kaligtasan pa ang dinadalisay sa apoy. Unang Korinto 3:15, Brother Aljan. Unang Korinto 3:15, sabi po dito, kapatid, is ganito po. 3:15, ayan. Sapagkat ang bawat isa'y 3:15. Ayun. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Yan ang lugar na yan, Brother Jared, no? Na isang uri ng apoy na mayroon pang kaligtasan. Hindi yan impyerno kasi sa impyerno wala ka ng kaligtasan. Forever na kapag ang tao napuntang impyerno. Pero itong purgatory, it's cleansing fire. Kaya nga siya cleansing fire. Bakit? Dahil dadalisayin tayo, sabi ng Panginoong Jesucristo. Lahat kayo ay dadalisayin sa apoy. Bakit? Para makapasok tayo sa langit. Yun ang purgatory, Brother Jared. Jared? Ayun, napakaliwanag. Nabigyan rin ako ng kasagutan dyan sa purgatorio. Dahil nung pagpasok ko dito, yan rin tinitira ko. Alam ni Bro Jando, alam hato yan. Oo nga, yan nga yung ano mo. Ang ano nga kasi, ang mali kasi ng iba. May letra po letra ba yan, Bro John Ray? Yes, sa Espanyol. Ate pakita yung letra po letra niya, no? Yes. Ito yung Sagrada Biblia. Ito, Sagrada Biblia sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9. Sabi ganito, tanto el que planta como el que riega vienen a ser una misma cosa, pero cada uno recibirá su propio salario en medida de su trabajo, premio y purgatorio. Porque nosotros somos unos coadjutores de Dios, vosotros sois el campo que Dios cultiva, sois el edificio que Dios fabrica por nuestras manos. Yan ang premio purgatorio. May malinaw siyang, mas malinaw pa rito. Ito. Ayan o. Premio y purgatorio. Ang dapat kasi nga malaman natin, Brother Jared, yung term na purgatorio, hindi yan English, hindi rin yan Tagalog. Ang mali kasi ng mga protestante, saan baga mababasa itong word na purgatory? Tapos ipapabasa nila sa atin sa wikang Tagalog, wikang English. Hindi talaga mababasa yan sa Bibliang Tagalog at English kasi ang salitang purgatorio, Espanyol. Kaya kung gusto mo basahin yung word na yan,
doon mo basahin sa Spanish Bible. Pero, however, kahit pa hindi litra por litra, Brother Jared, kaya nga, sabi ko sa iyo, pag nag-aaral ka ng Catholic teaching, concept, alamin mo ang konsepto ng aral, tapos tingnan mo kung yung konsepto nandyan pa sa Biblia. Ano ang konsepto ng purgatory? Cleansing fire. Apoy na dumadalisay. Si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi, Mark 9:49, lahat kayo dadalisayin sa apoy. Okay? Okay, bro. Salamat sa Diyos kay Bro Jando, Bro Juntin sa pagsagot. Buti na lang mayroong programang punto por punto. Amen. Ayan. Glory to God. Glory to God in the highest, bro. Sagot. Iganda kayo, may makikisagot po, Bro Jared. Sabi nyo, nasa Binyang kayo. Ako po ay nasa Muntinlupa, Tunasan, pagkatapos San Pedro, tapos Binyan. Kung gusto nyo kumuha ng olive oil, marami po ako dito na napabless ng kay Father Darwin sa online at saka marami akong tubig. Pumunta rito, bibigyan ko kayo. Ibibigay ko sa inyo. Kasi yung kapatid kong nasa Milan, Italy, nagdala ng olive oil. Tapos, ayaw naman ng mga iba kong kapatid, ibinigay sa akin. Kaya, napablessan ko to. Kung gusto niyo, ibigay ko sa inyo. Brother Jared, kung gusto mong pumunta rito sa akin, kasi ako hindi makakapunta sa inyo, medyo magapaan pa ako. Ibibigay ko lang ito. Sige po, loobin po ng Diyos. I-message mo na lang ako ang pangalan ko sa ay Lynn Placido Briones. Nandito lang ako sa may Tunasan sa Muntinlupa. Tapat kami ng palengke ng Tunasan. Tapos ang subdivision namin ay Park Homes. Sige po, kapatid. Pwede kang pumunta rito sa akin anytime kasi hindi naman ako nakakaalis ng bahay. Tapos maraming salamat, Sister Len. So, Berjando? Ano sa Facebook para mai-add kita? Jared Almasora po, yung official name ko rin po yun po. Kasi nung nakaraan, Rashid ang nakalagay ko dun eh. Mahihirapan mahanap ng mga kapatid, kaya Jared Almasora na lang po yung nilagay ko. Para merong kaayusan. Ayan na. Okay. Okay, thank you. Gano'n na. Sayang din naman itong oil na to. Marami ito. Okay po. Thank you so much, Sister Len. Para makatulong sa inyo. Okay. Thank you so much po, Sister Len. At dahil alas 10:34 na at mag-alas 12 na kay Brother Angel. At Brother Jando. Okay, ating hinga ng pasalamat ang mga kasamahan natin dito. Ating unahin si Brother Jared. Brother Jared, meron ka bang huling mensahe sa lahat ng mga nanonood ngayon? Ayon mga kapatid, at manalangin tayo ng manalangin gaya ng nasa 4:6 ng Pilipos, at huwag mawala ang pag-ibig sa atin dahil yan ang pinakamahalaga. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 13:2 ng unang Korinto, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghulat, maalaman kong lahat ng hiwaga at lahat ng mga bagay, kahit mapalipat kong mga bundok. Si Pablo nagsabi niyan. Datapot wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ibig sabihin, kahit anong pagdalo natin, kahit anong pagtulong natin sa kapwa natin, kung wala naman tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Bakit? Utos yan. Isinulat ni Apostol Juan yan sa 13:34 hanggang 35 ng 1. At ang definition ng utos sa Biblia, isa na doon ang pag-ibig. 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Kaya wag na mawala sa atin ang pag-ibig, mga kapatid. Yan lang, mga kapatid. Okay, thank you sa iyo. Eli Soriano. Brother Jared, yun ang advice ko sa iyo. Wag mong alisin yung ganyan mong estilo kasi effective yan. Basta't ang sinasabi mo nasa tama,
Bro, marami kang maaakay na Katoliko, bro. Bro Ayun Jared, nga, bro. siguro dati no dahil kabisado ko Biblia kaya confident ka no. Hindi mo alam out of context pala si ano. Believe ka kay Brother Eli mo noon no. Ayun nga, bro. Out of context nga si Eli Soriano. Oo, ngayon pala lahat ng mga memorize niya hindi naman niya naintindihan talaga. Gaya nung nasa 1:3 ng Apokalipsis, yung sinasabi pala doon na natutunan ko kay Bradiano sa debate, aklat na ito. Dahil hindi naman dala ni Juan doon yung buong Biblia. Dahil di pa naman na-compile yun eh. Hindi pa nakumpara ang Biblia nun. Saka yun ang ginamit niya dun sa debate. Sino nagsugo sa'yo? Sino nag-ano sa'yo? Sabi nung Catholic Faith Defender na ka-debate niya si Garza. Ano sabi niya? Yun yung binasa niya. Mapalad ang bumabasa. Sabi ba naman, yun daw nagsugo sa kanya. Alayo. Di ibig sabihin pala lahat tayo sugo. Dahil lahat tayo Kaya nga, di lahat na nagbasa, di sugo na. Diyos ko, patawarin siya. Oo. Okay. Doon sa debate rin ni Soriano at ni Garza, may sinabi doon si Eli Soriano na mula 217 AD napatid na ang kapangyarihan ng Iglesia Katolika dahil anti-Christ, anti-pope na namahala. Di totoo yun. Walang anti-pope na namahala sa Iglesia Katolika. Never nangyari yun. So, buti lang, hindi ako nakalaban ni Eli Soriano doon dahil talagang hihingan ko siya, sinong anti-pope ang namahala nung AD 217, hindi makasagot yun. Dahil sayawan mo lang yun, bro, Jan. Dahil sinubok ko sa lahat ng sa lahat ng mga MCGI yan dito na nakakasalubong ko, pag-diskusyon, yan ang lagi ko tinatanong sa kanila. Sabi ni Soriano na AD 217, anti-pope daw na mahala sa Iglesia Katolika. Tama bang sinabi niyang yun o mali yun? Lahat sabi nila agad, tama yun. O sinong anti-pope yun? Walang makasagot. Walang makasagot. Sinong anti-pope? Kaya wala talagang anti-pope na mahala sa buong iglesia noong 217 AD. Okay, sa atin na maibigay ng mga yon kay Brother Aljan Bagat na naman ng Iloilo, Brother Aljan. Bro, Janto, kung maaari, pwede natin pagsalitain din yung kasama ni Brother Jared po. Si John Fernan. Nandiyan po si John Fernan? Sama niya po. Ito na po, papunta na po si Bro Mago. Nasa off. Bro, tara, dali. Ito. Sige, Bro Jan, mayroon ka bang huling mensahe, Bro Jan? Sa lahat ng mga nanonood, mayroon ka bang huling mensahe? Salamat po sa inyo, mga kapatid. Ingat po kayo dyan. At maraming salamat po naliwanagan po ako kahit papano po. At ayun lang po. Sige po, ingat po kayo dyan. Okay. Salamat po sa Diyos. Mag-iingat din kayong dalawa. And then, atin naman ibigay ng mga yan kay Brother Aljan naman. Brother Aljan, ikaw naman huling mensahe, Brother Aljan. Ayun, salamat sa Diyos mga kapatid, sa Diyos mong pagpupurit kailanman kailanman dahil natapos po ang ating programa ngayon na napakaganda, no? Napakasaya sa awa at grasya ng Panginoong Diyos mga kapatid. Ayun nga mga kapatid, to God be the glory at lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang at dahil sa ating posunod sa utos ng Diyos mga kapatid, ay meron po tayong puso't isip na naliwanagan. Nandyan po si na Brother Jared ang kanyang kasamahan na unti-unting bumabalik at dahil sa mga comment na pinapadala sa akin ni Padre na kinukontak ko mga kapatid ay hindi lang po pala isa ang kaibigan ni Brother Jared na lilipat Katoliko po. Napakaraming kaibigan po ni Brother Jared, no, na kinukontak po natin. Sa Diyos po ang pagpupurit kadakilaan kapatid at patuloy po natin isama si Father Darwin sa kanyang sa panalangin natin na nawa kapatid ay pagbutihin at sa loobin ng Diyos kapatid na maganda ang kakalabasan ng kanyang laban sa Valencia, Bohol. At babalik po ako dun sa 26 po. Nawa po ay maging matiwasay po ang laban ni Reverend Father Darwin Gitgano. Ay mga kapatid, to God be the glory, back to you, Brother Janda. Anong laban yun? Ang laban sa parap daw po sa, ano ba? Yung sa anti-vote buying. Okay. So dito naman tayo ngayon kay Brother Romel Palma naman ng Iloilo. Brother Romel?
Okay, There pa you? Yes, nandito pa po. Okay, maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos at sa lahat po ng mga nandito ngayon, nakatutok pa rin at nakasubaybay. Sana po palagi po tayong pagpalain ng Panginoon. God bless us all. Back to you, Brother Chando. Okay, Brother Romer naman ng Bukidnon. Brother Romer? Okay, Brother Jando, sa una-una, sa Diyos ang kapurian, sa mahal na ina. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Brother Jando. Brother Jinre? Yes, Brother Jando. So, mga kapatid, naway marami kayong natutunan sa gabing ito, no? Sabi nga ni Brother kaganina, yung taga-Ireland, nakaka-inspire, nakakasarap basahin, ya? Sarap basahin talagang banal na kasulatan, mga kapatid, no? Be inspired, mga kapatid, no? At naway, maano kayo, ma-inspire din kayo na maging isang CFD. Hindi man maging katulad kayo sa amin na sumikat sa live, no? Hindi naman kami sikat, pero sa baga nakilala ba? Pero kahit dyan sa pamilya nyo, dyan sa ano nyo, community nyo, kahit dyan man mga kapatid, i-ano nyo yung pagiging katoliko nyo. Tawag dyan, ma-practice nyo ba? Practicing Catholic ang tawag dyan. No? Ma-practice nyo yan. Kasi ano ang sinasabi ni Saint Cyril of Alexandria? I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Di yung pag may napuntang sabadista, may napuntang saksi ni Jehovah, mga tayong lahat. Kasi hindi natin alam paano idipinsahan ang simbahan. No? So sana maging practicing Catholic tayong lahat. And then, Brother Jared, ang advice ko sa iyo, every time na mayroon kang hindi nauunawaan, bro, kahit sinong mga Catholic faith defender, bro, magtanong ka talaga. And feel free, every day, bro, come back to dito sa Punto por Punto. Then, itanong mo yung mga pinalilituhan mo dati. Kasi, ang daming doktrina ng simbahan, Brother Jared, kami lahat dito, hindi namin alam lahat ng doktrina ng simbahan. Pero yung mga basic na hindi mo pa naunawaan, much better, bro, itanong mo talaga yon para ma-enhance yung pagiging katoliko mo. Yun ang ano ko. At nakalimutan ko kanina about sa purgatory, yung literal talaga na lugar noon, Brother Jared, 1 Peter 3:18-19. Yung lugar na pinuntahan ni Panginoong Kristo, isa doon ang purgatorio. Yan ang turo ng simbahan. Kasi sa tradisyon, ang turo ng tradisyon, even sa Bible, ang pinuntahan ni Panginoong Kristo nung namatay siya sa 3 araw, purgatory, hell, at yung sa bosom of Abraham. Yung 3 lugar na yan ang pinuntahan ni Panginoong Kristo. So yung 1 Peter 3:18-19, yun ang literal na lugar ng purgatory. No? So, nakalimutan ko lang i-ano yung kagaling na isama. Kasi may iba kasi naghahanap saan mababasa ulit na purgatory, yung lugar. So yan yun, yung 1 Peter 3:18-19, Brother Jared. At yun mga kapuntos at mga kabag, maraming salamat sa walang humpay na pagsubaybay sa napakagandang programa Punto por Punto, nangunguna. Dito lamang yan sa FBWYD YouTube. Okay. Ano namang ibigay ng mga yon kay Brother Angel Santos? Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Yan, no? Isang malaki pasasalamat. Unang-una sa Diyos, sa Kanya lahat ng kalwalhatian at kapurihan. Magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. Last verse na lang, bro. Lucas 15:7 nga. Ito, para sa mga ibang sekta na hindi pa nakapagbalik, yung mga nakapagbalik loob na. Lucas 15:7. Okay, Lucas 15:7, ito sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. So malaking kagalakan sa langit, no? Lalo na yung mga nakapagsisi, nakapagbalik loob, no? So unang-una sa simbahan. So natutuwa, lalo na hindi lang kayo 2, 3, 4, dami na ngayon nagbabalik loob sa tunay na simbahan. Salamat sa Diyos at ginamit yung programa natin, ginamit yung mga CFD natin, no, para makapagbalik loob sa tunay na simbahan. Ang mga taong naligaw po, no, na biktima lamang, hindi nila kasalanan yun. Biktima lamang sila ng mga pastor din na nabiktima rin, ni Leviathan, fallen angel yon.
na mag-divide, no? Pag mag-aalis sa banal na Eucharistia, aalis sa Katoliko. Influensya ng fallen angel na si Leviathan, Jared, no? Kaya akala nila nasa kanila yung pero may isang fallen angel doon, may isang demonyo na pangalan Leviathan. Connected yon doon sa mga Katoliko na umalis. No, yung kasing trabaho niya paalisin sa tunay na simbahan. So biktima lamang sila. So let's keep praying for those people na hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakapag-isip, no. Sana po let's pray for them. Ako every night, every morning, pagising, pinagpe-pray ko po yung mga protestante nating kapatid. At pabaon po ng ebanghelyo, yun nga, no, napakaganda, no, Kwaresma na po ngayon. So, kailangan, you need to repent. Hindi lang ngayon ng repentance, dapat tuloy-tuloy yan hanggang sa makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone. Okay, good night din sa iyo, Brother Angel. And then, closing prayer na po tayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.